I rise today to co-sponsor proposed Senate Resolution number 447, a resolution urging the national government to take all necessary measures to ensure the availability of adequate funding and resources for the relief, rehabilitation, reconstruction, and recovery of communities affected by the recent devastating earthquake in Mindanao. Through the resolution, the Senate joins the nation in mourning and honoring the lives lost during the devastating earthquake that hit our brothers and sisters in Mindanao, particularly the province of Sarangani, South Cotabato, Davao Occidental, and Davao del Sur. 68 deaths were reported by the National Disaster Risk Reduction and Management Council, while 33 remain missing according to the latest reports made by the NDRRMC last Tuesday. Mr. President, ang mga buhay pong ito ay hindi numero lamang. These are lives and futures that were abruptly cut short by this disaster. Ang bawat isa sa kanila ay may pangalan, mayroong kwento, mayroong pangarap, at may mga mahal sa buhay na naiwan. Sila ay mga anak, asawa, kapatid, kaibigan, at mga mahal nating mga kababayan. Nakapanlulumo po ang mga larawan at video na nakita natin online. Ano pa kaya ang aktwal na pakiramdam at sitwasyon na dinadanas ng ating mga kababayan? Bilang magulang, nakakatakot isipin na malagay sa kaparehong sitwasyon ang aking mga anak. Nakita natin ang mga mag-aaral at maguro na napuno ng takot habang niyayanig ng lindol ang kanilang paaralan. Nakita natin ang ilan nating kababayan na wala nang magawa kung hindi tignan na lamang ang pagguho ng magusali at negosyo na kanilang pinagtrabahuhan at ipinundar. Bukod sa mga buhay na nasayang, maraming bahay ang nasira at maraming kabuhayan ang naapektuhan at nawala. Mr. President, this tragedy is a painful reminder that the country is so vulnerable to disasters and calamities and that we have so much work to do in terms of disaster preparedness. Lalo na natin nakita ang kahalagan ng matatag na infrastruktura at sistema ng pagpaplano sa pagsasaayos ng ating mga komunidad. Resilience should not just be expected from our constituents, but should mean that our infrastructure systems and responses can withstand the wrath of nature. Sa ilalim ng liderato ni Senate President Win Gatchalian, mabilis na nakapag-abot ng paunang tulong ang Senado sa mapaktadong komunidad. Subalit alam natin na hindi matatawaran ng kahit anong ayuda, donasyon o anumang halaga ang mga buhay na nawala at ang sakit ng trahedya na dinaranas ng mga naiwang pamilya. Kaya naman, nakikiisa ko sa panawagan na sa pamamagitan ng Senate Resolution na ito ay tiyakin ng ating pamahalaan ang agaran at pangmatagalang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng Mindanao. Bigyan natin ng malalim na kahulugan ang mga nawalang buhay sa pamamagitan ng pagtiyak na ang naiwan ay muling makapagsisimula. Ginoong Pangulo, gagawin natin ang ating tungkulin dito sa Senado bilang inyong bagong halal na chairman ng Committee on Finance. Titiyakin natin na mayroong nakalaang suporta upang maibalik ang kaayusan, seguridad at dignidad ng pamumuhay ng mga kapatid natin sa Mindanao na lubhang naapektuhan ng sakuna. Maraming pagsubok na ang dinaanan ng ating bansa, maraming bagyo, lindol at iba pang kalamidad. At pandemya ang sumubok sa tibay ng sambayanang Pilipino. Sa mga panahong mahirap para sa ating mga kababayan, ang pagbangon, ipakita natin na mayroon sila maasahan na gobyerno at mga namumuno. Lubos po tayo nakikiramay sa mga pamilyang nawalan at nakikisa tayo sa buong Mindanao sa panahong ito ng pagdadalamhati. Pagbangon Mindanao, maraming salamat po.